It was in 1572 that the Spanish conquistador Juan de Salcedo founded Villa Fernandina, which was then located on an island in the Abra River Delta. How Villa Fernandina eventually became vegan has been subject to some curious speculation. According to local folklore, vegan got its name from the bigaa plant, which used to grow abundantly along the riverbanks. On the other hand, Chinese chronicles tell of the gold which used to wash down from the mountains to the seacoast, creating a wonderful sight for pre-colonial Chinese sea merchants. Vegan, when written in Chinese characters, means beautiful shore. Bahagi ng ating kasaysayan ng mga kabayo, lalaraw ito ng mga Kastila. 500 taon na nakalilipas. Bago pa nito, may paniniwala ring posibleng dala ito ng mga dayuhang mga ngalakal. Mahaba-habang panahon na rin ang kanilang tinakbo. Sa pusod ng makasaysayang bayan ng Vigan, isang kakaibang pamana ang nananatiling buhay. Tinagurian noong nahari ng kalsadang Kalesa. Simbolo ng ating mayamang kultura, kasaysayan ay patuloy ng mahakbang sa mga makikitid na kalye ng lungsod. Ngunit, sa likod ng bawat kalesa ay isang tahimik na bayani, ang mga kutsero. Ang kalesa, isang simbolo ng makulay at mayamang kasaysayan ng Biblia, nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. Noon, ito ang pangunahing paraan ng transportasyon ng mga tao at kalakal. Ngayon, bagamat may mga modernong sasakyan na, ang kalesa ay nananatiling bilang isang makasaysayang simbolo at pangunahing atraksyon sa Vigan. Ang Vigan, na itinatag ng mga Kastila noong 1572, ay naging isa sa mga sentro ng mga kalakalan at kultura sa Hilagang Luzon. Ang kalesa ay naging mahalagang bahagi ng buhay dito. Nagsilbing pangunahing sasakyan ng mga tao at kalakal mula sa mga pamilihan hanggang sa mga tahanan. Ang disenyo ng kalesa ay mainit at pinag-isipan. Ang mga gulong nito ay yari sa kahoy at bakal, matibay na kayang tiisin ang mga lubak ng kalsada. Ang mga katawan nito ay may bubong na yari sa pawid o yero, na nagsisilbing proteksyon laban sa araw at ulan. Ang mga kalesa ay hinihila ng mga kabayo, na kinikilala bilang mga kasangga ng mga kutsero sa araw-araw. Ang paggawa ng kalesa ay isang sining. Ang mga artisanong gumagawa nito ay gumagamit ng kanilang kaalaman at kasanayan na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Ang bawat kalesa ay natatangi, na may mga ukit at disenyo na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng Vigan. Dito, nakilala namin si Uncle Martel Kirit na 43 taong gulang, isang kutsero at isang haligi ng pamilya. Ano tawag ni Dinan? Grogi ka nga. Kuhaan ka. Tumbali nga kung sero. 14 years old na. Ay, 14 years old? Akin abay. Nagugin yung ganda ng yag. Abang ganun ka. Abang ganun ka. Abang babasa na ito. Pila ko.
hanggang na nyamot na ganun tinagbasang kel. Karigat ti vlog itang kel. Ada pamilya ka sa lang eh. Manimeti anak. Nya tinagnagan tagaya man kalagyan nak mo. Mariter, kiri. May nagagawa Carlos kiri. May kuride Maria Suen kiri. Sige na bayag yung kutsero ng masano kay met nga nagrugi. Ano or ada di pamilya yun dati na kutsero na. Dati nga kutsero. Orang ganap naman kutsero na pala. Paman. Yung mga kotsero, bukod sa pagiging driver, ay nagsisilbing mga tagapagsalaysay ng kasaysayan ng Vigan. Sa bawat ikot ng gulong, ikinukwento nila ang mga pangyayari noong unang panahon na nagbibigay kaalaman at kasiyahan sa mga turista. Dire-diretso dahil tangkel niya. Balan niyo dagi di ruta tay gaya manggel. Jadi ko masir na national nakasama. Agi tangkel no kano naka-open data kag sardong tayo. Eh ta si Yoray da kami ang no kano kasjay. Karaman di do kasot niya nang gel. Bale detoy museum, Borgos Museum, nga di sumaro no kumanggel. Stop. Ko pagaramigan ti Purman. Ay Bornay. Tapos dito sa Maronongkel. Di Crisolog Museum. Tas tilas angkel ti kalye. Di kinabay ko mga trabaho ang kailan niya mati karigatan ng experience. Nagdagiti ko ang kailang mga malipatan nga na-experience mo or nagdagiti may istoryang ko ma nagdagiti nagmumo nga ko na mamayat si experience mo yung pinagkutkonsero mangkel. Adulat tanggil niya. Ganyan mo nagdagiti mga malipatan ng tinga ko. Experience mo baka nakasakay ka artista kada ka napadasa mangkel. Anong magtipin ng pinangalalagan dati ko ng tiniti ko balyong? Takuan na sorsorok tayo na nangalagan na jam na. Ay! SJ! Mas mahal pa sa So makidangkal ta ko niya sa TV pagsaksak ulam. Tanawan dati ka balyong. So matipang pangsako yung mga ganyan nak di mapasa. Na yan ang takpe nga katangan lang tayo si nasyaat nga kanina. Tap to healthy ang ganyan niya. Oren na. Talaga yung mga siyempre buhawi kang tumiti sa marunong ang tao. Aman ang kanya mati ko angkel. Kanya matagi niya pagpakan mo kanya na ano pa. Gamit ilaw sila nga si molasses. Maminano mga timay sangal daw angkel. Marami na tao siya. Pamilya na salto. Pamilya lang yun sir kaya siya mamindo. Mamindo angkel? Pamilya na tinga ba siya mamindo lang kanya. Baliktad. Namang mga tinga kami ko. Naman na. Kaya na anamat na gadi dapat mga obra ng kaltapno ko mapanantili nga na healthy dati kabalyom. An lang ada gadi pagpakpakan mo ti ko ti Walat pa sir. Kamlat pa si vitamins dati. Ano dagi di vitamins sang kani pa ay libre ang gel talaga. May busan da dami na pati Supportive naman kayo nga talaga. Sa kabila ng ganda ng kanilang trabaho, hindi maikakaila ang mga hamon ng kanilang hinaharap. Ang pangangalaga sa mga kabayo at kalesa ay nangangailangan ng malaking gastos at oras. Pwede sa radyo pagkaramihan ko for night. Video man. Ayan. Maminano ka mga maka-alat pa sa hiram garod ang pino ka. Pare-parehas. Bakit
Swerte, dami bumanas. Naguswerte ka Uncle Mano. Halos mga sir, pero naswerte niya, halos dire-diretso. Ay no, pag sardong budget namanin. Stock na hindi ka kaya. Bale man no day Uncle no kaslay no dire-diretso yang mo. Depende na. At dati Turista no, ano, at dati pito Uncle no ka. sa swerte. Kung nabasit Uncle manumot lang. Gamit ni Mamiwa, Mamula. Kung manumot ti maganganan siya Uncle no ka. Ti per day. Noon, di magaman siya sa bagay pwede. May panmala ti kanunda ka daw Uncle niya. Wala, gatang ko na. Gatang mo wala. Salamat sa nagiging ko. Well, Pag ang ganda, Bago na yun para kami. man-anayment lang para pamilya. Yan ang nang napalas. pangunahan nga ko Uncle nga hamon kinya yung ako tsero. Well Uncle, mali. Oo, yung kalaban. Walang ka na. DPMK lang ka nito. So, yung pila sa kapahan na rin, tricycle lang. Oh, kita tricycle. Yung makikadwa ka na po. Kung kakadwa ka na. Yung isa. DPMK lang ka rin. Dali lang yung mag-i-review lang. Walang no may baga mangkal kasano mga kaimportante ito yung tradisyon yung kalkalesa. Or dati kalesa nga tradisyon ang kailan niya ba't di ba? Apa yung importante dito eh. Pero sunog ni pagsapulan. Yung nagkarawa man na lang pagsapulan din. Gano ko Uncle, anyang ba't di maitod mo nga mensahe para dagi jay kabataan or dagi jay mangayat nga kalesan to Uncle? Nagbaling ako tsero niya ti may bagang pinyada nga tips kasama mga sigay. Nakasin lang ito na kasama mo diskarte na. Nasurutan daw na sa akin. Tapos kasada na nanamay na. Hindi ka lain nga rigat. Pinag-maintenance ng kabal ko. Minsan kami makapag-maintenance sa pagkatang Kasano mat ti routine mo Uncle nga kogaron nga putsero anya ti ubram ti bigat. Lagi ti routine mo Uncle lagi sa saruno nga ano nga po ubram. bigate na sir kay Makaring ka kasama ka. ako pagpakatak kabal ko tapos sabay maglinis di pagkanan ko. Tapos no makalinis na ko kana ko pan nagalan di kanen nga road grass. Tapos no makakatan ko padibos ito lagi tinabag ko. Tatikol yun. Ano kung mga ano sama kung pagkakabal. Ang ganan niya oras kang Uncle nga ano papasahero. Depende sa agdahan at yung independent di napapanaw yung nalalaman mo. Yung usually Uncle yung oras ng gawin mo. Katuan na sir, mas nito ang tanong. Nya mat may bagam dagit yagi agbuya dating nga ako Uncle ito yung documentary. Nya mat may bagam pinyada. Biyag kami sa kotsero. Sa bawat kalansing ng kampanilya ng kalesa at sa bawat yapak ng kabayo, sumasalamin ang diwa ng ating nakaraan. Ang mga kotsero ng vegan ay hindi lamang mga driver. Sila ay mga tagapag-ingat ng ating kultura at tradisyon. Sa kanilang simpleng paraan, pinapanatili nila ang ating koneksyon sa nakaraan habang tinatahak ang landas patungo sa hinaharap. Sa bawat pag-ikot ng gulong, tila ba'y bumabalik ang alingaw-ngaw ng mga lumang panahon. Ang mga tawanan ng mga tao sa ilalim ng mga parol ng kalye, ang mga usapan sa tabing bintana ng mga bahay na bato,
at ang mga kwentong nagpalipat-lipat sa henerasyon. Pero hindi lang ito tungkol sa mga nakalipas. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging bahagi rin ang mga kotsero sa kasalukuyang kasaysayan ng vegan. Ang mga bagong kwento, bagong mukha at bagong karanasan ay nagdadagdag sa patuloy na kwento ng bayan. Ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa trabaho ay nagsisilbing inspirasyon sa mga sumusunod pang Thank you so much, henerasyon. Uncle. Ang buhay ng isang kotsero ay hindi madali. Ang init ng araw, ang pagod ng pagmamaneho, at ang pangangailangan na laging magbigay ng ngiti at kwento sa bawat pasahero ay bahagi ng kanilang araw-araw. Ngunit sa kabilaan ng lahat ng ito, ang mga kotsero ng vegan ay nananatiling matatag. Sila ang mga buhay na alaala ng ating bayan, mga tagapagdala ng ating kasaysayan, at mga tagapag-ingat ng ating mga kwento. Tunay ngang ang mga kotsero ay tahimik na bayani. Saludo po kami.